Parang may bumara sa lalamunan niya. At nang hindi sinasadya, mahina niyang binigkas ang salitang Ama. Maya-maya pa, sumigaw si Lika sa tuwa at tinanong si Rebrook kung totoo ba ang narinig niya tungkol sa akademya. Kinumpirma ito ni Rebrook, nakangiti, at sinabing natanggap nga siya ng opisyal na liham ng pagtanggap. Dinala pa mismo ni Arena ang liham. Iniabot ni Rebrook ang liham kay Lika, na masaya namang tinanggap ito at nagpasalamat. Sumagot si Rebrook, ito'y tungkulin ko bilang iyong ama. Sa pamamagitan ng formal na edukasyon, mas mapapaunlad mo ang iyong mga talento at maihahanda mo ang iyong sarili para sa kinabukasan. Idinagdag pa niya na malapit na silang magtungo sa kabisera. Lumabas si Lika mula sa opisina ni Rebrook, abot tenga ang ngiti habang tinititigan ang liham ng pagtanggap mula sa Imperial Academy. Para itong panaginip. Ang Imperial Academy ang pinakaprestihiyosong paaralan sa imperyo, kilala sa paglikha ng mga maalamat na master ng espada at mga piling mandirigma. Doon nagtitipon ang pinakamagagaling na espada mula sa buong imperyo. Tumigil siya sa paglalakad at naisip. Kay sarap kung makakasama niya si Asher. Alam niyang walang duda na isa siya sa pinakatalentadong tao sa imperyo. Siguro gusto rin niyang maranasan ang mundo. Sa isiping iyon, kumaripas siya ng takbo para hanapin si Asher. Kasabay nito, sa lugar pagsasanay, nag-ensayo pa rin si Asher. Ang isip niya, gayunman, ay abala sa mga iniisip tungkol kay Arena. Naalala niya na pagkatapos niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada, tinanong niya si Arena kung nakita na ba niya ang kailangan niyang makita. Sa halip na sumagot, nagulat ito at agad na nagpaalam bago dali-daling umalis. Siguro, na-overwhelm siya sa pagkakarealisa na may isang estranghero na gumagamit ng mismong estilo ng kanyang yumaong ama. Sa kanya naramdaman na may nakatitig sa kanya mula sa likuran. Tinawag niya ito at nagtanong, gaano katagal ka nang nakatayo dyan? Natigilan si Arena, bahagyang napahiya, at humingi ng paumanhin sa paggambala. Sinabi ni Asher na hindi naman siya nagambala. Sa isip niya, nakatingin na naman siya tulad ng dati. Maya-maya, sa balkonahe, nagpasalamat si Arena kay Asher sa paggalang sa kanyang kahilingan na ipakita ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada. Sinabi niya na malaki ang pagkakahawig nito sa isang taong kilala niya noon na ikinalito ni Asher. Humingi rin siya ng paumanhin sa hindi pagpapaliwanag ng lahat ng mas maaga. Kalmado namang sumagot si Asher na nagagalak siyang wala naman itong malalang epekto. Tinanong niya kung ibig sabihin ba nito na tapos na ang pagpapatunay niya sa kanyang kakayahan. Kinumpirma ito ni Arena. Sinabi niya na magbabahagi siya ngayon ng kumpidensyal na impormasyon mula sa imperyo. Nagsimula siya sa pagpapaliwanag na noong panahon ng digmaan, maraming bayani ang bumangon upang protektahan ang mundo tulad ng RC Mage na nagtaboy sa mga demonyo, ang kampiyon na pumatay sa hari ng demonyo, at mga maalamat na figura tulad ni Volters at Lapinia. Ngunit ngayon, ang mga bayaning iyon ay naglalaho. Ang kampiyon na dating namuno sa isang malawak na kaharian ay nagdulot ng pagbagsak nito at nawala. Si Valbaka, tulad ng alam na niya, ay kinain ng isang demonyo. Ang sitwasyon sa Hilaga ang pinakamalala. Kahit na si Lapinia ang dating namuno sa Hilagang rehiyon, ang kanyang pagkawala ay nagbigay daan sa pagsalakay ng mga halimaw. Nawalan din ng komunikasyon sa RC Mage at sa kastilyo ng Dragon Slayer. Ang mundo, anya, ay bumabagsak sa kaguluhan. Hindi nagulat si Asher at nagtanong tungkol kay Hybon. Ipinaliwanag ni Arena na umalis si Hybon sa imperyo sa utos ng emperador upang hanapin ang mga nawawalang bayani at subaybayan ang kasalukuyang krisis. Bago umalis, ipinagkatiwala ni Hybon kay Arena ang responsibilidad na ipaalam kay Asher ang sitwasyon. Naalala ni Asher na minsan ay tinanong siya ni Hybon kung ano ang balak niyang gawin kung muli ba siyang tatayo at lalaban upang iligtas ang mundo, tulad ng ginawa niya noon. Sumagot si Asher kay Arena na wala siyang gagawin. Nalito si Arena. Ipinaliwanag ni Asher na wala siyang interes sa marangal na layunin. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi siya isang bayani. Ang tanging hangad niya ay ang landas ng espada. Ganoon na siya sa kanyang nakaraang buhay at ganoon pa rin siya ngayon. Wala siyang pagnanais para sa dakilang mga ideya o karangalan. Ang tanging layunin niya ay patumbahin ang anumang humadlang sa kanyang daan. Nakatitig sa kanya si Arena ng matagal, hindi makapagsalita. Pagkatapos ay tumawa siya.
Sinabi niya na naiintindihan niya. Bumaling siya sa abot tanaw at sinabi rin ni Haibon ang ganoon. Matigas daw ang ulo mo at gugugulin mo ang buhay mo sa paghahabol ng espada. Idinagdag niya na may bahagyang ngiti na sa paraang iyon, ipinapaalala niya sa kanya ang isang taong kilala niya noon. Nagulat si Asher. Bumaling siya muli sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang susunod na plano. Sumagot si Asher na balak niyang pumunta sa Gate of the Sword na ikinalito ni Arena. Ipinaliwanag ni Asher na ito ay isang lugar sa imperyo at balak niyang bisitahin ito. Naniniwala si Asher na naroon ang mga sagot tungkol sa lihim ng kanyang muling pagkabuhay. At kung may makapagbibigay ng mga sagot na iyon, ito ay ang nakatira doon. Bago pa makapagtanong si Arena, lumitaw si Lika at masayang tinawag si Asher. Dali-dali itong lumapit, hawak ang liham sa kanyang mga kamay at ipinahayag na natanggap siya sa Imperial Academy. Pagkatapos ay idinagdag niya na may pag-asa na dapat siyang sumama sa kanya sa imperyo. Nagulat si Asher at Arena. Ngunit mumiti si Arena at sinabi na perpekto ito. Bumaling siya kay Asher at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila sa kabisera. Tumigil si Asher, nag-isip ng ilang sandali. Sa huli, tumango siya at sumagot na sasama siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ang magandang paraan upang gugulin ang huling sandali bago maghiwalay sila ni Lika. Napagdesisyonan na si Lika ay maglalakbay sa imperyo upang pumasok sa akademiya. Nagtipon ng mga tao upang basbasan ang kinabukasan ng dalaga. Sina Lika, kasama sina Asher at Arena, ay tumayo sa harap ni Rebrook at Benicia sa huling pagkakataon. Binati ni Benicia si Lika ng ligtas na paglalakbay at tiniyak ni Rebrook na poprotektahan ni Coran at Luke ang kanilang teritoryo, kaya hindi siya dapat mag-alala. Sinabi ni Rebrook kay Lika na umaasa siyang babalik ito bilang pinakadakilang swordsman ng imperyo. Buong pagmamalaking sumagot si Lika na gagawin niya ito. Bumaling si Benicia kay Asher at sinabing baka malungkot si Lika sa malayo sa bahay. Nakiusap siya na manatili itong nasa tabi ni Lika bilang kaibigan at bumalik kasama niya. Sumagot si Asher ng tiyak na sasamahan niya si Lika sa imperyo bilang kanyang escort at kasama. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung makababalik pa siya. Laging iniisip ni Asher kung bakit siya muling nabuhay. Bakit siya naging target ng Diyos na iyon? Nasaan ang mga kasamahan niya mula sa kanyang nakaraang buhay? At paano bumalik ang mga demonyo? Lahat ng mga tanong na iyon ay patuloy na sumasakal sa kanya. Kaya't nagpasya siyang umalis upang maghanap ng mga sagot. Wala siyang gustong gawin, ngunit hinarangan ng mga tanong na iyon ang kanyang landas. Kaya naisip niya na dapat niyang hanapin ang mga sagot ng mag-isa. Nagpasalamat si Rebrook kay Arena para sa kanyang pagsisikap at binati siya ng ligtas na paglalakbay. Nagpasalamat si Arena kay Rebrook para sa kanyang pagkamagiliw. Ipinabatid ni Rebrook na ibibigay niya ang goblin, ayon sa kahilingan ng imperyo, at binabalaan siya na mag-ingat habang dinadala ito. Lumapit si Arena kay Taken, na nasa loob ng kulungan, at tinawag ang pangalan nito, dahilan para tumingala ito. Ipinabatid ni Arena kay Taken na makukulong ito sa imperyo habang buhay, kapag kumpleto na ang investigasyon. Tinanong lang ni Taken kung anong pagpipilian ang mayroon ang isang talunan na tulad niya. Sinabi niya na gawin nila ang gusto nila. Pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik sa imperyo. At habang dumadaan ang kanilang karwahe sa bayan, naghiyawan ang mga tao para kay Lika at sa kanilang teritoryo. Ngunit nang makita nila si Taken, naghiyawan sila sa galit, tinatawag itong nilalang na sumubok na atakihin ang kanilang tahanan. Sinigawan nila ito, tinatawag itong isang karumaldumal na halimaw, at sinabihang mabulok sa bilangguan habang buhay. Nanatiling kalmado si Taken at, nang tatawa-tawa, naisip na hindi magiging madali ang pagkabilanggo sa imperyo. Ngunit alam niyang makakalaya rin siya. Pagkatapos ay umalis ang karwahe sa teritoryo ng Aerax at naglakbay sa kagubatan. Habang nasa daan, bumaling si Lika kay Arena at sinabing may itatanong siya. Sinabi ni Arena na huwag mahiya at magtanong. Tinanong ni Lika kung paano naging kapitan ng Imperial Guard si Arena. Napansin ni Lika na, bilang isang Dark Elf, hindi naging madali para kay Arena na umangkop sa mundo ng mga tao. Sumagot si Arena na naging kapitan siya ng guard para sundan ang yapak ng isang taong iginagalang niya na ikinalito ni Asher. Nag-isip si Asher kung sino ang tinutukoy ni Arena. Tinanong ni Lika kung sino iyon.
Sumagot si Arena na isa itong lalaki na parang isang ama sa kanya. Ipinaliwanag niya na matagal nang kinamumuhian ng mga Dark Elves ang mga tao at itinuro rin sa kanya ang parehong paniniwala. Ngunit pagkatapos mapuksa ang kanyang mga tao, isang tao ang lumapit sa kanya, ang nag-iisang nakaligtas. Hindi ito nagpakita ng anumang puot at hindi siya tinuring na may pagdududa. Idinagdag pa niya na napakainit at mabait nito. Kapitan din ito ng Imperial Guard. Kinupop siya nito at pinalaki na parang sariling anak. Bagamat istrikto sa labas, mabait ito at mahabagin sa loob. Sinabi ni Arena na napaka-istrikto nito sa sarili at ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay ay naging gabay para sa kanya. Namangha si Lika nang marinig na sinusundan ni Arena ang yapak ng kanyang ama. Tinanong ni Lika kung buhay pa ang ama ni Arena. Sumagot si Arena na sa kasamaang palad, pumanaw na ang kanyang ama, ngunit nananatili ang kanyang alaala sa kanyang puso. Pagkatapos ay pinutol sila ni Asher at tinanong si Arena kung ang taong nabanggit ni Arena kanina, ang taong sinabi niyang kahawig niya, ay ang kanyang ama. Sumagot si Arena ng tinanong ni Asher kung ano ang pinakahinahangaan niya sa kanyang ama. Sumagot si Arena na ang pinakahinahangaan niya ay ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada. Bagamat hindi kailanman tinawag na bayani ang kanyang ama, sa pamamagitan ng panghabang buhay na pagsasanay, naabot nito ang isang antas ng kadalubhasaan sa espada na labis niyang iginagalang. Sinabi niya na gusto niyang maging katulad nito, at sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa, naabot niya ang kanyang kasalukuyang posisyon. Hindi niya alam na hinahangaan siya ni Arena dahil lagi niyang pinapanatili ang kanyang distansya, na natatakot na baka kamuhian siya nito. Ngunit nakita siya ni Arena bilang kanyang tagapagligtas sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Lika kay Arena na sa ilang kadahilanan, ipinapaalala sa kanya ng kanyang ama si Asher. Sumang-ayon si Arena. Sinimulan ni Lika na sabihin na maaaring muling nabuhay ang kanyang ama, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, bigla silang nakarinig ng isang taong humihingi ng tulong. Agad silang tumingin sa labas at nakita ang isang lalaking humahangos patungo sa kanilang karwahe. Tinanong nila kung ano ang nangyayari. Nagmamakaawa ang lalaki, nanginginig, at nagpaliwanag na siya ay mula sa isang kalapit na nayon. Sinalakay daw ng mga bandido ang nayon at kinidnap ang mga tao. Ikinagulat nilang lahat ang balita. Agad na lumundag si Asher mula sa karwahe at kumaripas ng takbo patungo sa nayon, sumisigaw na susuriin niya. Sinabi ni Lika kay Arena na sasama siya kay Asher at hiniling sa kanya na manatili doon, na ikinagulat ni Arena, ngunit sumang-ayon. Dali-daling tinulungan ni Arena ang nasugatang lalaki at inutusan ang ilan sa mga sundalo na ibaling ang mga karwahe patungo sa nayon habang ang iba ay naiwan upang bantayan ang mga nasugatan. Akmang tatakbo si Arena para habulin sila nang tumigil siya. Narinig niyang sinabi ni Taken ang salitang demonyo. Tinanong ni Arena si Taken kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot si Taken na hindi gawa ng tao ang mga ginawa ng mga bandido. Sinabi ni Taken na maaaring hindi nila nararamdaman, pero pamilyar siya sa presensya na kanilang kinakaharap, ang aura ng mga demonyo. Binabalaan niya sila na mag-ingat, tapos tumawa ng nanunukso, na labis na ikinatakot ni Arena. Samantala, sa kalapit na nayon, maraming tao ang nakahandu sa isalupa. Nakakakilabot kina Asher at Lika ang kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Tinanong ni Lika kung sino ang may kagagawa nito. Pareho silang nagulat nang bigla silang makarinig ng isang taong sumigaw, kunin silang lahat. Tumingin sila sa unahan at nakita ang mga bandido na nagbabanta sa mga taga-nayon, nagbabala sa kanila na kung lalaban sila, papatayin sila. Sinusubukan ng mga bandido na isakay ang lahat sa mga karwahe upang kidnapin sila. Narinig ng lider ng mga bandido na may tumatakbo patungo sa kanila. Habang lumilingon, hinampas ni Asher ang kanyang espada, tinatamaan ang lalaki at pinapatay ito kaagad. Lumapit ang dalawang bandido at sinigawan si Asher, na tinatanong kung gusto ba nitong mamatay. Dali-daling lumapit si Lika habang pinapalibutan sila ng natitirang mga lalaki. Tinanong ni Lika kung mga bandido ba ang mga ito. Sumagot si Asher na mga alipin sila. Nagulat ang mga nakapaligid na lalaki sa salita, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Asher, kay Lika na bahagi sila ng isang kriminal na organisasyon na kumikidnap ng mga tao at ibinebenta sila sa kalapit na mga kontinente.
Naalala ni Asher na marami siyang napagdaanan kasama sila sa kanyang nakaraang buhay, at alam niyang nagmula sila sa Northwestern Continent, kung saan kinukonsinti ang pang-aalipin. Nagalit si Lika nang marinig ito at sumigaw na napakawalang puso. Kalmadong ipinaalala ni Asher kay Lika na ayon sa batas ng imperyo, parusahan ng kamatayan ang pangangalakal ng mga tao. Ibig sabihin, may kapangyarihan siyang bitayin sila doon. Pagkatapos ay inihampas ni Asher ang kanyang espada sa isa sa mga nag-aalipin. Sumunod din si Lika at inihampas ang kanyang espada sa paligid niya. Pinatay ni Asher ang isa pang alipin, sinasaksak ang lalaki sa galit habang tinatawag silang mga karumal-dumal. Pagkalipas ng ilang minuto, nakahandusay ang mga nag-aalipin sa lupa, at nagtipon ang mga taga-nayon sa harap nila, nagbubulungan sa kawalan ng paniniwala. Sinabi ni Lika na maswerte silang nadaanan nila ang lugar. Nagpasalamat ng labis ang mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, narinig nila si Arena na tumatawag sa pag-aalala, na nagtatanong kung ayos lang sila. Galit na sumagot si Asher na sinasabing nawala ng bahay ang mga taga-nayon. Tinanong din nito kung ano ang iniisip ni Arena tungkol sa pagpunta sa imperyo at paghingi ng tulong. Sumang-ayon si Arena at sinabing gagawin nila ito. Pagkatapos ay tiniyak ni Arena sa mga taga-nayon na bibigyan sila ng tirahan sa imperyo hanggang sa maitayong muli ang nayon at hiniling sa kanila na sumama sa kanila. Lumuluhang nagpasalamat ang mga taga-nayon kay Arena. Tinulungan ni Lika si Arena na gabayan ang mga taga-nayon patungo sa karwahe habang nagbabantay si Asher sa likuran. Tapos may magalang na tumawag sa kanya mula sa likuran. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatitig sa kanya. Nagpasalamat ang bata kay Asher sa pagliligtas sa kanila. Galit si Asher na sinubukan pa ring kidnapin ng mga alipin ang mga bata. Alam niya kung gaano iyon kalala. Marahan niyang tinapik ang ulo ng bata at sinabi na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang marka sa noo ng bata. Agad niyang nakilala kung ano ang ibig sabihin nito. Iginaya niya ang bata patungo sa karwahe. Napansin ng dalawang babae ang bata sa tabi ni Asher. Bumaling si Asher kay Arena at sinabing gusto niya itong makausap. Tinanong ni Asher kung tama ba siya sa pag-alala na may lalaking nagngangalang Crocus, ang Master of the Underworld sa imperyo. Nagulat si Arena at nagtanong kung paano alam ni Asher ang pangalang iyon. Sumagot si Asher na narinig niya ito mula kay Hybon. Ipinaliwanag niya na ang marka sa noo ng bata ay nangangahulugan na siya ang kahalili ng Master of the Underworld. Alam ni Asher na ang Master of the Underworld, na kilala rin bilang Hero of the Underground, ay may papel na tatakan ang rift na dating ginamit ng mga demonyo upang salakayin ang mundo. Ang rift na iyon, na nakatago sa kailaliman ng imperyo, ay isang mapanganib na portal patungo sa demonic realm. Ang tungkulin ng Master ay pigilan ito gamit ang barrier magic. Kung sakaling tumagas ang demonic energy, maaari nitong pagbantaan ang surface. Kaya't ang Master of the Underworld ay isang trahedyang bayani, na lihim na nagpoprotekta sa mundo habang namumuhay ng nag-iisa sa dilim. Tinanong ni Lika kung mayroon talagang ganoong tao ang imperyo, at malungkot na sumagot si Arena ng. Ipinaliwanag ni Arena na hindi ito laganap dahil sa mga alalahanin sa seguridad, ngunit isa nga si Crocus sa mga dakilang bayani. Nakatayo siya sa hangganan sa pagitan ng kanilang mundo at ng demonic world, na pinipigilan ang daloy ng enerhiya. Si Taken, na nakarinig sa kanilang usapan, ay nagulat nang malaman na pinipigilan ni Crocus ang demonic energy. Napagtanto ni Taken na ang demonic presence na nadama niya kanina ay dahil sa bata. Naisip ni Taken na ang bata ay nakatakdang mabuhay na napapaligiran ng aura ng demonic realm. Tatawa-tawa na may kasamang dilim sa boses, sinabi ni Taken na maraming kawili-wiling tao sa paligid. Idinagdag pa niya na ang amoy ng kaharian ng mga demonyo ay nakapagpapaalala ng lumang panahon. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay kasama ang mga nailigtas na taga-nayon, tinanong ni Arena ang bata kung ano ang kanyang pangalan. Sumagot ang bata na Garen ang pangalan niya. Ipinaliwanag niya na nasa kanyang huling bakasyon siya bago ang seremonya ng paghalili bilang bagong Master of the Underworld. Dumaan lang siya sa nayon sa kanyang pagbalik sa imperyo, pero sinalakay sila ng mga alipin at nabihag siya. Sinabi ni Asher kay Garen na maswerte siyang nakaligtas. Tinanong ni Lika kung mahirap bang tumira sa ilalim ng lupa habang buhay. Sumagot si Garen na okay lang iyon.
Mas mahirap sana ang buhay sa labas. Ipinaliwanag pa niya na isa siyang ulila na namamalimos tuwing araw at natutulog sa mga ipinagbabawal na underground tunnel tuwing gabi. Isang araw, napadpad siya sa isang nakatagong daanan na patungo sa tirahan ni Crocus. Punong-puno ito ng demonic energy kaya hindi makapasok ang mga normal na tao. Pagkatapos noon, naging disipulo siya ni Crocus. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Crocus na matanda na at pagod, kay Garen na may potensyal siyang maging kahalili niya. Kaya raw niyang tiisin ang demonic aura at gumamit ng barrier magic. Dahil wala siyang ibang mapupuntahan at malaki ang paggalang niya sa kanyang master, tinanggap ni Garen ang alok. Sinabi ni Lika kay Garen na tiyak mahirap ang kanyang desisyon at pinuri siya sa pagiging kahanga-hanga. Sumagot lang si Garen na pagdating nila sa imperyo, makikita niya ang kanyang master at sasailalim sa seremonya ng paghalili. Tahimik lang si Asher sa buong panahon, abala sa pag-iisip tungkol kay Crocus. Naalala niya na nagtrabaho sila noon sa Erak territory noong mas bata pa siya. Hindi niya nakita si Crocus simula nang pumunta ito sa imperyo para sa seremonya, at ngayon, hula niya, matanda na si Crocus. Iniisip niya kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makita itong muli. Pagkaraan ng ilang oras, ipinabatid ng driver sa kanila na malapit na silang dumating sa imperyo. Ilang oras pa ang lumipas, sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan, dumating sila sa imperyo. Mabilis na lumapit ang mga gwardya para batiin si Arena. Ipinabatid ni Arena sa kanila na ang mga taong kasama niya ay mga taga-nayon na sinalakay ng mga alipin. Inutusan niya ang mga gwardya na bigyan sila ng pansamantalang matutuluyan at sumang-ayon naman ang mga ito. Samantala, nagpasalamat muli si Garen kina Lika at Asher, kumakaway ng paalam habang sinasabi sa kanila na magkikita pa silang muli bago tumungo sa ilalim ng lupa. Sumang-ayon si Lika at sinabing mag-ingat si Garen. Tinawag sila ni Arena, pinupuri ang kanilang mga pagsisikap. Dahil gabi na raw, igagabay niya sila sa imperyo bukas. Sumang-ayon silang dalawa at buong pusong inalok ni Arena na dalhin sila sa kanilang mga tuluyan para sa gabi. Tumungo sila sa guest palace at binigyan ng magkahiwalay na kwarto. Pumasok si Asher sa kanyang kwarto, iniisip sa sarili na matagal na rin. Nakilala niya ang mga silid mula sa kanyang panahong nagtatrabaho para sa imperyo. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang walang nagbago. Umupo siya sa kama at nagsalita, oras na para lumabas ka. Sumagot si Caius, talasan pa rin ang iyong pandama, gaya ng dati at lumundag sa harapan niya. Tinanong ni Asher si Caius kung nakahanap na ito ng anumang impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng mga bayaning hiniling niya. Buong pagmamalaking kinumpirma ni Caius na meron na. Ipinakita niya kay Asher ang isang kopya ng kumpidensyal na dokumento ng imperyo at inihagis ito sa kanya. Ipinapaliwanag na naglalaman ito ng timeline kung kailan naglaho ang mga bayani at mga lokasyon ng kanilang mga dumaing. Sinabi ni Caius na gamitin niya ito sa paraang nakikita niyang nararapat. Pinuri siya ni Asher sa paggawa ng magandang trabaho. Pagkatapos ay ipinabatid ni Caius sa kanya na ang atmosfera sa paligid ng Imperial Castle ay naging masama kamakailan at narinig niya na biglang nawala ang Master of the Underworld. Ikinagulat ni Asher ang balita. Kinabukasan, nasa dining area sila at kumakain ng almusal nang tanungin ni Lika kung nasaan si Arena. Binanggit niya na masarap sana kung sabay-sabay silang kumain. Tahimik lang si Asher, abala sa pag-iisip. Ipinaalala ni Lika sa kanya na nangako si Arena na ililibot sila sa imperyo ngayon. Pero sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang gwardya at binati sila. Ipinakilala ng gwardya ang kanyang sarili bilang si Kani, isang tenyente ng guard, at ipinabatid sa kanila na siya ang magiging guide nila. Nalito si Lika at nagtanong kung hindi darating si Arena. Ipinaliwanag ni Kani na may mga kagyat na bagay na dapat asikasuhin si Arena, kaya hindi siya makakapunta. Igabay niya sila sa akademya sa kanyang lugar. Sinabi ni Lika na siguro abala si Arena at sinabing ipapasa Diyos na lang niya kay Kani. Gayunpaman, may hinala si Asher. Iniisip niya kung nagpunta si Arena para hanapin si Crocus. Ilang sandali pa, dumating sila sa Imperial Capital. Namangha si Lika sa lungsod, napapansin na ang mga gusali ay mas malaki kaysa sa mga nasa teritoryo nila at mukhang elegante ang mga tao. Masaya niyang sinabi na talagang iba ang malaking lungsod, ngunit tahimik lang si Asher, iniisip pa rin si Crocus.
Alam ni Asher na nanatiling mapayapa ang imperyo sa lahat ng panahong ito, salamat kay Crocus, na nagprotekta sa mundo mula sa kaharian ng mga demonyo. Dahil malapit na